Hey guys, kumusta? Papa Dams here. Good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat saang sulok man kayo sa buong mundo. So, lately maraming mga taong nagme-message sa akin patungkol sa kanilang mga problema sa kanilang mga relasyon. So, I thought to myself, bakit nga naman hindi ako gumawa ng 10 utos pagdating sa isang relasyon? Para sa ganun maiwasan natin yung mga away, gulo, tampuhan, at mas maging masaya lang at nagmamahalan ang lahat. So, ano nga ba yung 10 utos pagdating sa isang relasyon? Number 1, huwag pairalin ang pride. Kapag mali ka, diba? Wala namang mawawala sa'yo kapag nagsorry ka sa taong mahal mo. Kasi ang totoo, mas mabilis siyang mawawala kung lagi mong ipagpipilitan na tama ka kahit mali ka at hindi mo iniisip yung nararamdaman ng taong mahal mo. Huwag mong ipagpalit yung taong mahal mo ng dahil lang sa simpleng pride. Number 2, huwag kang masyadong seloso o selosa. At sinong nag-text sa'yo? Naintindihan ko naman minsan, may mga okasyon na hindi natin mapigilan yung nararamdaman natin. May mapapadaan na patingin siya bigla nang hindi naman sinasadya. Or minsan nag-iisip lang tayo ng masama kahit hindi naman tama. Ang pagseselos, nasa lugar yan, di ba? At meron din po yung limitasyon. Hindi sa lahat ng oras nakakatulong ang pagseselos. Oo, healthy yung pagseselos, pero nasa lugar dapat. At dapat irespeto natin ang limitasyon natin sa isa't isa. Number 3, irespeto nyo yung mga bagay na ayaw nyo at gusto nyo sa isa't isa. Sa isang relasyon, hindi lahat ng gusto mo, magugustuhan niya. At hindi lahat ng gusto niya, magugustuhan mo. Kung gusto niya na magluto ng spaghetti, pero ikaw gusto mo palabok, di ba? Hindi naman natin pwedeng paghaluin yun. Kasi labas nun, palabok eh. Oo, masarap yun ah. Anyway, so ang kailangan natin is dapat meron tayong respetuhan, unawaan, at bigayan. Give and take lang yan. Number 4, iwasan natin ang pagmumura at pagbibitaw ng masasakit na salita. Anak ng patatas naman, Bash? Ganyan ka ba atigas? Oo, minsan meron tayong mga pagtatalo, pero hindi nangangahulugang pwede na nating mura-murahin at bastusin yung taong mas dapat minamahal natin. Dahil minsan kapag napagbitaw na tayo ng masakit na salita, hindi na natin mababawi yan. Habang buhay nang tatatak sa puso nila yan. Lahat naman ng bagay, pwede nating idaan sa maayos at masinsinang usapan. Number 5, huwag kayong maglalihim at maging open kayo sa isa't isa. Ang tunay na nagmamahalan, walang nililihim sa isa't isa. Sabi nga sa kanta, na 2 becomes 1. Parte na yan ng communication eh. And mas maganda kung manggagaling mismo sa'yo kaysa matutuklasan niya pa mula sa chismosang kapitbahay niyo. Number 6, huwag niyo nang palakihin yung maliliit na bagay na pwede niyo naman pagpasensyahan. Number 7, huwag kayong matutulog ng may sama ng loob sa isa't isa. Ang mga problema, inaayos bago matulog. Kasi kung natulog kayong hindi maganda yung mood nyo, hindi rin magiging maganda yung gising nyo. Number 8, huwag kayong gagawa ng isang malaking desisyon na hindi alam ng taong mahal nyo. Sa isang relasyon, pareho kayong nagdidesisyon. All for one and one for all. Number 9, huwag kang mangangalunya. Bago ka gumawa ng isang bagay na alam mong makakasakit sa damdamin niya, isipin mo, paano kung sa'yo mangyari yun? Huwag mong ipapasok yung motor mo sa garahe ng kapitbahay nyo. At number 10, mahalin mo lang siya ng tapat at totoo. And that's it for today. Thank you very much sa lahat ng nanood. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please hit the like button and also share nyo na rin, diba? Para mas gumawa pa ako ng mas maraming video. So yun lang po. Thank you very much. This is Papa Dams from Papa Dams page saying peace and bye.